Buenas tardes mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Pangalawang vlog ko to sa araw na ito. Kanina madaling araw at ngayon naman ay late afternoon. Wala sana tayong vlog ngayon kasi usually ay dalawang beses o tatlong beses tayo nagpapublish ng ating vlog article sa loob ng isang linggo. Pero ngayon ay medyo maganda kasi ito. May lang naman tong aking article. Ito ay tungkol sa opening ng pag-uumpisa ng marathon plenary debates diyan sa ating mababang kapulungan. No, kasi umpisa ngayon ng marathon plenary debates on the proposed more than 6 trillion national budget for 2025. At bago magsimula itong plenary debates ay nagbigay ng statement or nag-address si Speaker of the House na si Martin Romualdez sa buong kapulungan at sinabi niya sa mga miyembro ng ating Kongreso that we cannot ignore the reality that there are those who are trying to undermine our work. Critics who are speaking of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. Wala siyang binanggit na pangalan, pero palagay ko, alam nyo kung sino ang tinutukoy ng Speaker of the House. May kasunod pa yan. Ang sabi ng Speaker of the House, to these individuals, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard for public trust. Mabigat yan. Try to read between the lines kung anong ibig sabihin ng Speaker of the House. Medyo mabigat ang mga binitawang pananalita o yung mensahe ng Speaker of the House na si Martin Romualdez kanina sa kanyang opening statement before the start of the marathon plenary debates on the proposed national budget for 2025. So kanina in English natin dahil yun ang kanyang sinabi sa plenaryo. Pero para maunawaan ng mga ordinaryong mamamayan, atin pong lilinawin at ibababa sa level ng ordinaryong tao ang mensahe ng ating kagalang-galang na Speaker of the House. Ang sabi niya, hindi patatawarin ng Kamara o ng House of Representatives ang mga individual or organisasyon na nagsasabi ng isa ngunit kumikilos ng iba. Pananagutan nila sa taong bayan ang kanilang mga ginagawa at ang kanilang salita. Mabigat yan. Wala siyang tinukoy na pangalan, pero alam nyo ang kanyang tinutukoy. Pangalawa, sinabi ulit ng ating speaker, pinapahalagahan ng ating Kamara ang tiwala ng publiko at hindi ito hahayaang masira. Dahil dyan, ang Kongreso o ang Kamara ay gumagawa ng nararapat na legal na aksyon upang proteksyonan ang interes ng taong bayan at titiyakin ng mababang kapulungan na mananagot ang lahat ng individual at organisasyon sa kanilang mga ginawa at sa kanilang mga binitawang salita. Mabigat yan. At dahil dyan, ang aking interpretasyon at analysis, merong padating na impeachment complaint sa ating mababang kapulungan. Last week narinig ko si Sonny Trillanes na kung wala daw magsasampa ng impeachment complaint sa House, coming from the members of the House of Representatives, siya ay mapipilitan na magprepara
ng complaint at siya mismo ang magsasampa ng complaint against this impeachable official. Yan ang kanyang gagawin. Pero mukhang hindi na tayo darating do sa sitwasyon na yun sapagkat sa mensahe kanina ng Speaker of the House, medyo mabigat ang binitawang mga pananalita. Mukhang galit na. At galit na din siguro yung ibang public officials dahil nababalam, nadidelay ang mga gawain sa mababang kapulungan sa pag-iimbita, hindi aaten, hindi sasagot. Mukhang hindi naiintindihan ang kanilang mga obligasyon ayon sa ating saligang batas. Panahon na siguro para tiyakin na managot sa taong bayan ang mga public officials na hindi naman ginagawa ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. Nagpresenta kayo sa aming taong bayan na kayo ay maglilingkod ng buong katapatan at lagi niyong iniisip ang kapakanan ng nakakarami. Pero lumalabas, hindi ganun ang nangyayari. So, hintayin po natin sa linggo na to o sa darating na linggo o bago matapos ang sesyon ng ating mababang kapulungan kung ito bang mensahe na inihatid ng ating Speaker of the House ay magkakaroon ang katotohanan. So hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.